Online ka naman lagi, bakit hindi ka nalang umuwi? Yan ang tanong na paulit-ulit kong naririnig. Kung pwede lang, matagal na akong umuwi. Hindi nyo lang alam kung gaano kahirap ang sitwasyon dito. May mga araw na hindi ka makatulog kasi hindi mo alam kung may flight pa ba o kung ligtas ka pa bukas. Pero kailangan kong magpakatatag. Kasi ako ang inaasahan, ako ang sumusuporta kahit pagod na, kahit takot na, kahit gusto ko nang sumuko. Hindi pwede kasi may pamilya akong naghihintay. Sa bawat message na, "Kumusta ka?" Ang sagot ko lagi, "Okay lang ako." Pero ang totoo, hindi na. Miss ko na kayo. Miss ko na ang bahay, miss ko na ang simpleng buhay na kasama kayo. Hindi madali maging OFW. Hindi lang ito trabaho, ito ay sakripisyo. Pero kunting tiis pa, dahil balang araw, makakauwi rin ako. At pag nangyari yun, hindi na ako bibitaw. May gera sa Middle East, maraming kababayan hindi pa nakauwi. Nagtaasan na ang presyo ng gasolina sa Pilipinas, nagtaasan na din mga bilihin. Mga mahihirap sa Pilipinas, lalong naghihirap. Ibang mga congressman na korap, lalong yumayaman. Inuuna kasi ng ibang mga congressman na korap ang pagnanakaw sa kaban ng bayan na mali-malita. Paano kasi ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. napaka magnanakaw? Pinakakorap sa buong kasaysayan at traidor sa taong bayan. Sariling kapakanan ang iniisip para yumaman lang. Itinuro na nga ng 18 Philippines ex-Marines pero nabaliktad pa sila at sila pa ngayon ang pinaimbestigahan. Paano kasi? Halos lahat ng nakaupo sa gobyerno ngayon ay kakampi ni Marcos Jr. Pilit na pinagtatakpan nila si Marcos Jr. sa lahat ng ginawang nakawan at pangbabasto sa bansang Pilipinas. Nakikita ng Diyos lahat, malapit na ang araw ng recon. Malapit na ang year 2028 na eleksyon. Kaya siguraduhin natin na mananalo si Sara Duterte sa pagka-presidente at lahat ng nagnakaw kaban ng bayan ngayon ay siguradong magbabayad at makukulong. Laban lang mga OFW. Laban lang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas.